Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ayan, so the secret to saving and building your future, become your own financial educator. And sobrang nakatulong sa akin tong libro na to, no, na dati natutunan ko lang sa seminar na may bayad, pero ang ganda, no, kasi nalagay na siya sa libro. 'Di ba? So, marami siyang content, no? Mula sa pag-uusapan natin ngayon, yung introduction and chapter 1, hanggang sa ano yan, no? Hanggang sa may FAQs din, no? So, I hope may libro tayo, no? I hope may libro tayo nito lahat. Kung wala, meron tayong ebook sa portal. Ayan, so introduction pa lang, sobrang ganda na, no? When it comes to securing and saving their future, many good people fail. 'Di ba? So ako, naisip ko rin, hindi naman ako pasaway din, no? Pero hindi naman pala sapat na mabait ka lang, no? Kailangan talaga intentional ka sa mga ginagawa mo kung gusto mo maging successful. And nung first attend ko ng convention sa IMG, isa sa reason ba't gusto kong umasenso, yung narinig ko kay Brother Bo Sanchez na kung mabait ka naman, 'di ba? Why not magpayaman ka? Palaguin mo yung pera mo kasi ang hirap naman na yung may mga masasamang intention, ang yayaman lang. Tama ba? So sabi ko, oo nga, no, importante talaga tayong mga mababait. Kung sa tingin mo mabait ka, good person ka, why not prosper, no? And then become a blessing to others. Many hardworking people fail. Many smart people fail, no? Sino dito may full-time job? Paki-chat niya dyan, 1, 'di ba? So, ako po more than 7 years na rin ako nagtrabaho as accountant. And talagang hardworking, no? Pag sinabing magtrabaho, trabaho talaga ako. Kaya at the age of 26, na-promote agad ako na manager, no? And hindi ako ganun ka-smart, pero i-categorize ko yung sarili ko na talagang pag binigyan ako ng trabaho, tatapusin ko talaga yan at mas maaga pa, no? So talagang binibigay natin yung best natin sa ating trabaho, pero hindi pala sapat din yun na masipag ka lang, 'di ba? Kaya nga nakikita ko rin that time dahil nagko-commute ako, ang dami rin na jeepney driver, tricycle driver na kahit matanda na, masipag naman sila, no doubt, no? Pero walang ipon or pwedeng baon sa utang, no? So hindi sapat 'yan na masipag ka lang. Many young people fail, no? Ang daming mga kabataan, syempre hindi pa priority ang pag-iipon kasi iniisip mahaba pa yung time, no? Pero kung bata ka na nandito ka ngayon, no, nasa 20s ka pa, no, sobrang blessed ka. Kasi importante pala 'to, no, na nag-iipon tayo from the first day pa lang na nagtrabaho tayo, no? So wag nating i-delay 'yan kasi sobrang importante ng time pagdating sa pag-iipon. Kaya nga many old people fail din. Marami ba tayong kakilalang ganito na kahit na nag-retire na, no? Wala pa ring ipon or umaasa sa mga anak, no? So mahirap 'yan, no? Tinignan ko na 'yung sarili ko, no, 20 years from now or 30 years from now. Sabi ko ayokong maging pabigat sa anak ko by the time na magre-retire na ako, no? So lahat tayo magre-retire, kaya dapat lahat tayo may retirement planning, no? Paki-type nga po, plan. Many teachers fail. Hindi porket teacher ka, alam mo na lahat, 'di ba? So, ako frustrated teacher lang po ako, no? Pero ang sarap pala magturo ng about sa pag-iipon kasi ikaw mismo, pag teacher ka, tama ba? Ikaw yung unang natututo 'di ba? So, ikaw muna unang nag-a-apply ng mga natututunan mo. And yan, kailangan pati teacher turuan din nating mag-ipon. And regardless kung ano po yung background natin. Ayan, many engineers and doctors fail. So kahit professional na kagaya ko,
pwede pa ring mag-fail. Ako nga po, accountant eh. So imagine niyo, lahat ng item ng asset, pinag-aralan namin yan sa school. Lahat ng klase ng liability, pag-compute ng net worth, alam namin yan. Even bank reconciliation, maraming technicalities po, no? Pero sabi ko sa sarili ko, ba't ganun? Parang company lang yung kabisado ko yung financial statement. Yung sarili kong personal finance, hindi ko na ma-manage ng maayos. No? So, hindi porket professional tayo, okay na tayo. Hindi porket nakapag-aral na tayo, wala na tayong problema sa pera. So, importante pa rin, meron pa rin tayong financial education. Many end up retiring without enough savings. Ito talaga yung hindi natin binibigyan ng priority yung pag-iipon, no, or paghahanda para sa ating retirement. Kasi nga naman, ang dami talagang gastusin, tama ba? So, kailangan talaga start tayo sa education and then disiplina po. No, paki-type nga po disiplina kasi walang taong umasenso ng walang disiplina, no? These people don't set out to fail, no? Wala naman taong nangarap na pumalpak sa buhay. Wala naman taong nangarap na wala siyang retirement fund. No, they do because they fail to plan and manage their personal finances. They lack, paki-type nga po, financial education. So, pwedeng honor student ka, ang galing mo sa school, pero pagdating sa totoong buhay, no, pwedeng baon ka sa utang. No? So, lahat po tayo kailangan ng financial education, no? Even the security guard, even po yung mga OFW, lahat po 'yan. Lahat tayo kailangan may guide. So, ano ba yung mga mindset natin pagdating sa pera? No, many people believe that financial education is only for the wealthy. No? So, dati po nung dahil sa squatter po ako natira more than 20 years, sabi ko parang never ako magkakaroon ng kotse. Kasi sabi ko, pang mayaman lang pala yan, ang mahal. 'Di ba? So, kasi nga iniisip natin, dahil sa sitwasyon natin, wala na tayong chance na magkaroon din ng asset kagaya ng mga mayayaman. No? So, mindset lang pala yun, no? Kasi iniisip din natin, many think that the only solution to financial challenges is to borrow money. No? So, na-mindset lang tayo na pag kailangan mo pag-aralin sa magandang school ang anak mo, iutang mo yan. Tuition fee, iutang mo yan. Pasukan na eh. No? Or kung gusto mo ng bagong sasakyan, bagong house and lot, iutang mo yan. No? Yung mga pangarap mo. Pero pwede pa lang hindi utangin. No? Kailangan lang talaga may proper financial planning and execution, syempre. Some say that because they are poor, they don't need to save. Parang nawala na tayo ng pag-asa, 'di ba? So one of the greatest discoveries of the 20th century is that you can change your life, no, by changing the way you think. Paki-type nga po mindset. Yan. So yan po yung isa sa mga nabigay sa akin ni IMG, no? Noong 2012, nung nag-start pa lang ako dito sa IMG, babaguhin ko lang pala the way I think. No? May difference na yun. The way I use my spare time, the way I spend my money, no? So, dun pala nagsisimula yun.